Paano ka nakaalis sa laboratorio? Sinubukan ko pong tumakas. Nagkagulo po kasi sila tapos bigla pong nagkasunog. Buti nga po may nakita kong bintana Pagbabayaran mo, Eliana, ang lahat ng kasalanan na ginawa mo sa pamilya ko. Nilagay muna namin siya sa isang bakanting selda. Pero hindi siya pwede magtagal doon. Alam niyo na ba kung saan niyo siya ililipat? Dito muna sa Suma, mamalagi si Eliana. Pero hindi naman siya hayop. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para mabulok ka sa kulungan yan. Hindi naman siya dating ganyan nung una ko siya nakilala. Sana po bumalik na yung dating Ma'am Isabel. Ginagamit mo yung galit mo kay Eliana para mapalapit sa asawa ko. May kape ba sa bahay ninyo? Alam ko malaki yung naging kasalanan ko sa'yo dati. Hindi ko alam kung may kapatawaran pa lahat yun. Noong mga panahon kailangan kanya nilaglag mo siya. Sige nga, sabihin mo sa akin hanggang kailan mo siya sasaktan. Kung alam lang sana ni Isabel na anak nila ni Emma si Eliana. Anak ni Kuya Eman tsaka ni Isabel si Eliana. Protektahan mo ang reputasyon ng pamilya mo at ganun din ang gagawin namin. Sa dinami-dami naman na pwede maging anak ni Eman, yung Eliana na yun pa. Hindi kaya may kinalaman yung pagpapakagat natin sa mga ahas kay Isabel noon sa isla? Nakakairita. Nakakairita talaga yung Minerva na yan. Nakakairita. Naisahan niya ako. Napaamin ako ng di oras. Wala naman tayo ibang choice eh. Kaysa naman na malaman ni Isabel. Kung nagkataon, mas malaking gulo yun. Sa palagay mo, maisisikreto niya yung nalaman niya? Sa pagkakakilala ko kay Minerva, malapit siya sa ate niya. Pag nagkataon, malaking gulo yun sa relasyon nila Eman at Nora. Kapag nalaman nila si Eliana, nawawala nilang anak. Dapat kasi hindi ka na nakipag-away kay Julian. Tuloy, parehas lang kayo nasaktan. Yamak naman na mas puro ako yung lalaki nun. Tsaka tama lang yung ginawa ko sa kanya. Ha? Para naman maiganti kita kahit papaano. Tsaka dapat nga hindi mo na kinakausap yung lalaki. Ba't na ba kinausap yun, ha? Gabo, kaya lang naman pumunta si Julian dito para humingi ng tawad eh. Tsaka naramdaman ko naman na totoo yung mga sinasabi niya. Kaya na madali magpatawad eh. Madali rin sambitin yung salitang sorry. Pero yung panindigan mo yung pangako mo, tsaka yung pangatawa mo yung sinasabi mo, yun yung mahirap. Eliana, dun siya nabigo eh. Mas mabuti na rin siguro nagkausap kami ni Julian. Dahil doon nasabi ko lahat ng hinanakit ko sa kanya. Malikot mag-isip yung mga taga-isla na yan. Maaring gamitin lang impormasyong nalaman nila para gipitin tayo. Kapag naman nagkabistuhan, pwede naman nating i-deny. Sa galit ni Isabel sa mga poblete, hindi siya maniniwala kay Minerva. Maswerte pa rin ako. Dahil napigilan ko si Eddie na magtapat noon kay Isabel. May panibagong problema naman tayo. Ilang taon nating itinago ang sikretong to. Hindi pwedeng lumabas ito ngayon. Mahal mo pa ba siya? Masakit yung ginawa niya sa akin, Gabo eh. Hindi ko nga alam kung napatawad ko na siya eh. Siguro dapat mo nang kalimutan yung lalaking yun. Yan, hindi na tama eh. Niloko ka niya na dati, huwag mo nang hayaang maulit pa yun. Sakit. Ay, naku. O yan. Tingnan mo ang nangyayari sa'yo tuwing sinusuway mo ako. Lagi ka napapahamak eh. Lapit ka kasi ng lapit doon sa babaeng yan. Sabi ko nang layuan mo na eh. Ma, hindi naman dahil kay Eliana to. Dahil sa kaibigan niya. It doesn't make any difference. Lagi ka napapahamak pag lumalapit ka sa kanya. Ate, suntok lang yan. Malayo sa bituka. You don't need to panic. Isa ka pa eh, konsentidor. Ma, it's my choice, okay? Gusto ko maipagkita kay Eliana. At kung ano man yung nangyari sa akin kanina, I probably deserved it. Julian? What are you doing here?
Tinawagan ako ng mami mo. She informed me what happened to you. Are you okay? I'm fine, Marga. Ay, nako. Kasalanan talaga tong lahat ni Ilyana eh. Alam mo, dapat sa bundok na lang talaga siya kinulong para wala na siyang masaktang tao. Marga, stop. Hindi mo naman alam kung anong nangyari kanina, di ba? Stop. Just leave me alone. Basta ako dito. Julian, Kulit ng mga hininga niya eh. Oh, sir. Sino kayo? Ako nga po pala yung bagong pulis na na-assign. Bali, kailangan po linisin ng maintenance yung kulungan ni Ilyana eh. Parang di namin alam yun ah. Bali, kaka-audition lang po ni Chief. Sandali. Bakit parang di ka namin kilala? Oo nga, bago ka lang ba? Opo sir, bagong pulis po ako na na-assign dito. Oo nga pala, sabi ni Chief, mag-breakdown muna kayo. Ako muna papalit sa inyo. Sigurado ka? Tama, nagugutom na ako. Kanina pa kami nagbabantay dito. O sige, salamat po sir. Mag-ingat kayo dyan kasi nanunuklaw yan ha. Salamat sige, po. Sige, bro. Bantay mo yan ha. Galing mo, Brad. Buti na lang talaga, nagpulis ka eh. Lakas ng kapit natin. Sige na. Bisa mo na. Ikaw na bahala sa babaeng ahas ha. Hoy, halimaw! Gising! Gising ka dyan! Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Hindi mo na ako nakikilala. Huwag mong palisin maganda natin bisita. Sige, magsalang ka lang kahit ilan. Panoorin mo kung paano mamatay yan. Hoy, yun ang sasaktan! Ikaw yung lalaki sa kalye na... Ako nga! At nandito ako ngayon para makiganti sa mga kasalanan ginawa niyo sa akin! Anong gagawin mo sa akin? Alam mo, nagbabasa ako ng libro eh. At nabasa ko, pinakatakot daw ang mga ahas. Sapoy. Gabo! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako, Gabo! 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 Gabo, tulungan mo ako, Gabo! 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 Ikaw na naman! Chi! Tara na! Tara, Chi! Teka lang. Gusto mo? Gabo! Hindi pa tayo tapos ah. Gabo! Gago talaga yung reaching yan. Alam mo, mapapatay ko siya sa ginawa niya sa'yo eh. Pag yan nakita ko, malilintikan sa akin yan. Gabo, wag na. Wag mo nang palakihin yung gulo. Mamaya madamay ka pa eh. Pag nakita ko talaga yung lalaki niya, papatayin ko yun eh. Sige na, iwanan muna kita. Magre-report lang ako sa security dahil sa ginawa ng lalaki niyan. Sige na, bakit nakapasok yung lalaking yan? We're really very sorry about the security breach. Dinagdagan na namin ng mga bantay ang kulungan ni Ilyana para maiwasan na itong gulong to. Nakaka-alarma na ho ang sitwasyon ni Ilyana. Delikado ho sa buhay niya kung magtatagal pa siya dito. I-request na ho namin sa judge na ilipat siya under house arrest. Hindi. Hindi ako papayag na ipa-house arrest si Ilyana. Isa siyang kriminal. Ang dapat sa kanya nakakulong. Isabel, iba ang sitwasyon ni Ilyana kumpara sa atin lahat.
Hindi ligtas ang buhay niya dito sa zoo. Wala akong pakialam sa kaligtasan ni Eliana, Emma. Nagkasala siya sa batas, kaya dapat niyang pagbayaran yun. Sa totoo lang, hindi ko masisisi sina Richie sa ginawa nila kay Eliana. Maski ako, matagal ko nang gustong bumawi sa babaeng yan. Kung magsalita ka, akala mo isang bagay lang si Eliana. Tao rin siya, Isabel. Isa siyang halima. Ang dapat sa kanya magdusa. Hindi na kita kilala. Ano ba nangyari sa'yo? Tuluyan na bang nilamon ng galit at puot yung puso mo? Ganyan na lang ba kababaw ang tingin mo sa isang buhay? At ang dali para sa yung isang tabi ito? Wala kang karapatang husgahan ako, Emma, dahil hindi mo alam ang pinagdaraanan ko. Wala. Yan na yan sa buhay ko! Bebe, love! Anong tinatapag-tapag mo? Ito naman kasing si Julian. Umupo ka kaya. Alam mo, kahit anong gawin ko, kahit anong pagpapakyut ko sa kanya, hindi pa rin niya ako binabalikan eh. Bakit daw? Bakit daw? Eh, malamang dahil kay Eliana. Malamang he still has feelings for her. Talaga sa buhay ko yung Eliana na yan eh. Tingnan mo nga, pati si Marga, apektado dyan sa anak-anakan ni Eman at Isabel. Anong tungkol sa anak namin ni Isabel? Ano yung pinag-uusapan niyo tungkol sa anak namin ni Isabel? Oo, Eman, si Claire na napag-usapan namin ni Minerva. Siguro miss mo na siya, no? Oo nga eh. Lagi ko nga namimiss si Claire eh. Kaya ako naman pinupursige na tulungan si Eliana. Dahil nangako ako na hindi ko pababayaan yung kaibigan niya. Ano na nga bang balita, kuya? May bago ba kay Eliana? Nag-request na kami ni attorney sa judge na kung pwedeng ilipat siya ng kulungan. Kaya lang, tumutol si Isabel eh. Karoon kami ng konting pagtatalo. May lakad ka pa ba? Sige. May ayusin lang ako. Sundan mo yung asawa mo. Tulala ka na naman, Eliana. Naisip ko lang kasi yung nangyari kanina eh. Napakarami palang taong galit sa akin. Si Ma'am Isabel. Pinapangako ko, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para mabulok ka sa kulungan yan. Si Ma'am Minerva. Si Marga. Dapat namatay ka na sa sunog eh. Ito, karma mo to sa lahat ng pang-aagaw na ginawa mo sa akin. Si Richie. Ako nga! At nandito ako ngayon para makiganti sa mga kasalanan ginawa niyo sa akin!
tumatawag ako sa opisina mo, pero sabi nila wala ka daw. Nagbaka sakali akong nandito ka. Anong kailangan mo sa akin, Eman? Gusto ko lang sana humingi ng paumanin sa mga nasabi ko. Kung gusto mong patawarin kita, Eman, tigilan mo ang pagtulong kay Eliana. Uulitin ko lang, siya ang dahilan kung bakit wala na ngayon sa atin si Claire. Andun ka nung namatay si Claire. Alam mo namang hindi rin kagustuhan ni Eliana yung nangyari. Ginusto man niya o hindi, wala akong pakialam. Kaya wala pa rin ang anak natin at hindi natin kapiling dahil pa rin kay Eliana. Alam mo na, nung umalis ako kala Lolo, akala ko magiging maganda na yung buhay natin eh. Akala ko magiging masaya na tayo kasi malaya na tayo eh. Pero hindi pa rin pala. Pero Eliana, kung hindi ka naman umalis sa inyo, hindi mo rin makikilala si Nagabo at si Mang Eman. Marami mang taong may ayaw sa'yo. Marami din naman ang handang tumulong sa'yo. Pero nang dahil sa akin, gumulo yung buhay nila eh. Sana pala hindi na lang ako tumakas kay Lolo. Natahimik siguro yung buhay natin ngayon. Eh, sana hindi nakagat si Lolo. Saka sana hanggang ngayon buhay pa rin si Claire. Hindi ako nagpunta rito para makipagtalo sa'yo. Pagod na rin naman ako makipag-away sa'yo eh. Kung nandito si Claire, hindi niya magugustuhan na nagkakaganito tayo. Ayaw niya na may nag-aaway. Kung nandito si Claire, hindi ako magkakaganito. Kung nandito si Claire, hindi ako ganito na magagalit sa mundo, Eman. Akala mo ba ikaw lang nangungulila? Ako hanggang ngayon, nalulungkot pa rin ako sa nangyari kay Claire. At walang araw na hindi ko dinarasal na sana nga buhay pa ang anak natin. Sinasabi ko na nga ba eh. Sinasabi ko na nga bang may namamagitan dyan kay Eman at kay Isabel. Ay naku, ako naman hindi na ako nagulat dyan sa balita na yan. Talagang magkakadevelopan yung dalawang yan dahil dyan sa kaso ni Eliana. Hoy, hindi sila pwede magbalikan. Akin lang ang asawa ko, naiintindihan mo? Akin lang si Eman, Minerva. Eh, paano pa kaya kapag nalaman nila na yung anak nila napatay na, eh buhay pa pala, o di mas lalong malaking problema? Hindi pwedeng malaman ng mga yon na buhay pa ang anak nila. Ako yung Eliana nga, nagtitimpi ako dyan matagal na eh. Inagaw ng atensyon ni Eman, pati si Marga naapektuhan. Sige, sabihin mo na lang sa akin, ano ba balak mo? Kailangan mawala yung Eliana na yan. Kailangan kong tulong ng kaibigan mo. Rinig mo yun? Eliana, balik ako ah. Wala akong pagkain, nagutom kasi ako. May gusto ka ba? Tubig na lang sa akin, Gabo. Sige. Ay, hindi ka lang, Gabo. Tatakot kasi ako eh. Baka mamaya bumalik sila Richie. Ano matakot? Huwag mag-alala. May pahintulot na ako ng pulis tsaka ng otoridad dito sa zoo. Pwede na ako magbanday na magdamag. Hindi kita iiwan. Sasamahan kita. Sige na. Tsaka lang.
Sino yan? Jason? Jason, anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo? Ah! Maraming salamat, kaibigan. Galing-galing talaga ng itim ni Sir Pwede. Kunin mo na yung susi. Eliana! Hoy! Eliana! Gising! Ma'am Nora? Ma'am Minerva? Ano mo ginagawa niyo dito? Masarap ba ang tulog mo, Eliana? Dapat masarap. Kasi huling tulog mo na. Ho? Anong ibig niyo sabihin? Kailangan mo lang mamatay bago malaman ni Emily ang totoo mong pagkatao. Totoong pagkatao? Ano namang ibig sabihin nun? Masama ang kutob ko sa pagkakawala ni Eliana. Paano kung balikan niya ako? Eh, paano naman ho makakatakas yun? Iniisip kasi namin yung kaibigan niya si Gabo. Natural. Humaling na humaling sa kanya yung lalaking yun. Kaya ginawa lahat ng para dun sa babaeng halimaw na yun. Ba't kaya hindi nila sinabi sa akin? Tingnan natin kung anong panama ng ahas mo dito! Gabo!